ang immoralidad ay pataas ng pataas. At ang paglapastangan sa Diyos ay malapit nang umabot sa langit. At the same time, ay ang lahat ng tanda at patunay na ang Panginoon ay bababa na, ay kitang-kita natin nasa ating harapan. Kaya napakahalaga na sa bawat araw ay masyado tayong close sa Diyos. No? Yung lagi tayong malapit na malapit sa Kanya. Now, question. Paano tayo laging magiging malapit na malapit sa Diyos? Number one, dapat tayo ay God's conscious. No? Yung lagi nating iniisip ay ang Diyos. Kagaya ni Jesus, in John 8:20 na nang sabi niya, ang Ama na nagsugo sa akin ay kasama ko palagi. Kasama ko palagi. So, ang Lord ay God's conscious. Ang Ama na nagsugo sa akin ay kasama ko palagi. Ako'y kinalulugdan niya sapagkat ginagawa ko ang nakakalugod sa Kanya. Ang Ama na nagsugo sa akin ay kasama ko palagi. O, hindi nawala sa awareness ng Panginoon, ang Ama ay sumasa Kanya. Siya ay God's conscious. Kaya nga kahit saan siya pumunta, ang Ama ay pinagkikilala niya. Pinapahayag niya. No? Kasi alam niya ang Diyos ay sumasa Kanya. At ang Amang sumasa Kanya ay nalulugod sa Kanya sapagkat lahat ng inutos ng Ama ay ginagawa niya. Kaya dapat lagi tayong nabubuhay sa panalangin. Kasi pag lagi tayong nanalangin, lagi nating naalala ang Diyos. Yung puso't isip natin laging nakatuon sa Diyos. Alam niyo, maari ngayon, wala pa kayong pagsubok na dinadaanan sa buhay na hindi ordinaryo, no? Sa inyong murang gulang. Pero hindi siya maiiwasan. Sa ayot sa gusto ng sino man, ay hindi siya maiiwasan. Ang dahilan kasi, si Satanas ay nandiyan dyan. The more na tayo po'y committed sa Lord, the more na tayo dedicated, the more tayo ay nagpasyang mabuhay para sa Kanya at maging kagaya niya, the more na yung paningin ni Satanas ay nasa sa iyo. At lahat ng paraan ay gagawin niya. Sa iba't ibang kaparaanan na mahirap isipin, na ito ay ginagawa niya, direct at dinadaan sa iba't ibang tao para pigilin tayo. At sa gitna ng lahat ng ito, huwag niyo itong kakalimutan. Ang pinaka-importante sa lahat ng ito ay ang inyong relasyon sa Diyos. Itong truth na ito ay gusto kong makarating sa body of Christ sa buong mundo. Dahil sa dami ng turong, kinalat, pinaabot, sineminar, nilibro, hindi naman talaga makakatulong yan sa lahat. Ang tanging makakatulong sa lahat ay ang ating relasyon sa Diyos. Wala nang iba. Habang tayo ay nakakabit sa puno, sino man ang mag-uga sa atin bilang sanga para sirain ang ating pamumunga, ay hindi tayo mapuputol. Kaya yung lagi tayong nananalangin sa Diyos ay napakahalaga. Ano man ang ating kalagayan, puno man tayo ng pag-aaral, pagtatrabaho, o iba pang dapat gawin, huwag nating kaligtaan ang ating personal na ugnayan sa Kanya. Ito ang iikutan ng ating pananampalataya. Kung bakit ang pananampalataya ng marami ay hindi nagiging matatag at matibay. Sa panahong dumadaan, na dapat nga kung sila'y tumatagal sa Panginoon, dapat lalo silang tumatatag sa pananampalataya. Pero hindi nangyayari yun sa marami. Mula sa fivefold pababa sa kongregasyon, sa iba't ibang movement, coalition at denomination, sapagkat pinabayaan nila ang relasyon nila sa Diyos. Baliwala ang lahat ng gagawin natin pag ang relasyon natin sa Diyos ay hindi malalim. In fact, yan ang sikreto ng ministeryo natin. Yan ang sikreto ni Tatay. Yan ang sikreto ni Apostol Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni Santiago. At lahat ng mga apostol na pinugutan ng ulo, nagpakamartir dahil kay Kristo. At maging si Juan Bautista. Mahirap banggain ang hari, pero bilangga ni Juan Bautista. Maraming ulit na pinipigil nila si Juan Bautista magsalita. Hindi lang threat ang ipinaabot kay Juan. Hindi lang pananakot at pagbabanta. Kundi katotohanang siya ay papatayin. Pero hindi siya natinag at hindi siya napigil ng sino man. Kapag the more na mayroong threat sa buhay niya,
the more siya ini-empower ng Panginoong Jesucristo to be bold, to be strong, and to be courageous. Kasi nga, siya may relasyon kay Jesus. Listen to this. Gaano man kalala at kapangit ng kasinungaling ang gagawin ni Satanas sa lahat. Useless lahat yan. Baliwala. Pwede nating tawanan. As long ang relasyon natin sa Panginoon ay buo, matatag, at maayos. And always remember, anumang gawin ni Satanas ay wala siyang kakayahan para higitan si Kristong sama sa atin. Na milyong ulit ang pagkahigit kaysa sa kanya, mga kampo niya at mga gawa niya. Yung sinabi ni Pablo, kaya kong gawin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo nagpapalakas sa akin. Ito ang ibig niyang sabihin. Siya'y kumukuha ng lakas kay Kristo. Hindi sa talino niya, hindi sa galing niya, hindi sa pinag-aralan niya, hindi sa impluensya niya, kundi kay Kristo. Alam niya na si Kristo ang source ng power is na nagtatagumpay ng buhay niya. Ay kung bakit lahat ang ito'y pinagtagumpayan niya at pinakita niya ang kanyang account in 2 Corinthians 11:23 pababa. Nagrabing suffering ang dinaanan ng isang apostol. Na lahat ng ito'y pinagtagumpayan niya dahil sa kanyang relasyon kay Kristo. Marami nagsasabi sa akin, ito si apostol to, ito si apostol to, ito si apostol to. Alam niyo, madaling mag-quote eh. Madaling magpresenta ng sarili. Kaya nang ginagawa ng marami, ito si bishop, ito si bishop, ito si bishop. Sa pangkaraniwan na yun. Pero ang tanda ng isang tao apostol ay sagana po siya sa persecution. Sagana siya sa suffering. Hindi to suffering because of sin, hindi to suffering because of disobedience, hindi to suffering because of personal motive to earn more recognition, praise of men, or popularity. It is a suffering because of their identification with Jesus Christ. That is the only reason. Identification with Jesus Christ. Amen. Dahil lahat ng mga totoong apostol, kung bakit nagbabata, dahil sa identification kay Jesus. Yan na naman ang reason bakit sila pinirsecute eh. Yan na naman ang reason kung bakit gusto silang ikulong at patayin, dahil kay Kristo. Ngayon, hindi nagbabago ang truth na yan. Hindi siya pwedeng burahin ng hireling, ng mga rebelde, ayaw ng katotohanan, nagsisinungaling, o ng diablo mismo. That is the only reason for all kinds of suffering, identification with Christ. In doing the will of the Father. Kaya ang sabi ni Pablo in 2 Corinthians chapter 5, verse 14 and 15, yung pag-ibig ni Kristong nag-uudyok sa akin. Alam niyo, sino papayag na hatahawin ka ng latigong bakal ng 5 ulit? 195 lashes, sino? Sino papayag na ikaw i-betray ng mga anak mo? Sino yung magtsatsaga at magtitiis na matretin yung buhay mo sa iba't ibang klaseng panganib na lagi kang nandoon sa forced fasting? Sino yung papayag na magpagal na magpuyat, magpagod, na wala kang sweldo at hindi ka nare-recognize? At yung rejection mo kaliwa kanan, harap at likod. Sino? Wala. And yet, sa gitna ng lahat ng yan, ang sabi ni Pablo, pag-ibig ni Kristong nag-uudyok sa akin. Alam nyo, mahirap tanggihan ang pag-ibig ng Lord. Kaya anong turo ng sinamang about the unconditional love of God? It's only a word. The truth is this. It is only when na meron kang malalim na relationship na doon mo lang maunawaan by experience, according to the Word of God, kung ano unconditional love. It go beyond knowledge of the head. It go directly to the beat of our heart. Dahil lahat ng sinulat sa kasulatan ay sinulat para gawing karanasan, hindi kaalaman. Na kung titinayin niyo ang buhay ng mga apostol sa kasulatan, ang lagi nilang kasama ay si Kristo. At ang laging kasama ni Kristo ay mga apostol. Hanggang ngayon, yun pa rin yun. Nakamangalimutan yan, John yun. Ang laging kasama ni Kristo ay mga apostol. At ang laging kasama ng mga apostol ay si Kristo. Doon lang umikot ang buhay ng mga apostol kay Kristo sa kalooban ng Ama. At doon lang din umikot ang ministeryo ng Panginoon. Especially bago siya umalis, pabalik sa Ama. Pagkatapos siyang bayaran ng kasalanan ng sangkatauhan.
nabuhay na maguli mula sa mga patay. Sa mga apostol, sa mga alagad. Dahil sila magpapatuloy ng sinimulan niya.